susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Maraming paglalarawan na po ang ginawa upang ilahad ang tibay ng pagsasamahan ng magkapatid. Sa panig ni na kapatid na Gina at Eileen Roque, ay nagkaroon ito ng mas matingkad na kahulugan nang masumpungan nila ang landas ng buhay. Sa pagkakataon pong ito ay kapiling natin sina kapatid na Eileen at Gina Roque. Kapatid na Gina, kapatid na Eileen, pwede po para sa kabatiran ng ating mga manonood, magpakilala po kayo sa kanila. Ako po si kapatid na Eileen. Matanda po ako sa kanya. Nasa lokal po kami ng San Fernando, Pampanga. Ako si kapatid na Gina D. Roque. Pareho kaming single. Still available po. Oo. Ilan po kayong magkakapatid? Bali, 4 kami. Yung panganay, lalaki, tapos siya, tapos ako. And then yung bunso namin, yung lalaki din. Ano pong pinagkakaabalan yung dalawan? Pagkain. It shows naman. Nung hindi pa kayo kaanib sa iglesia, talaga bang close kayo? Opo, kasi kami lang dalawang babae sa magkapatid. So, kami talaga yung parang nagtutulungan. At saka syempre kapag ganyan, yung babae talaga yung sa bahay lagi nagtutulungan. So pagdating sa trabaho sa bahay, parang lagi kayo yung naghahati. At saka kasi yung pamilya namin parang lokob, yun talagang parang lagi nandyan yung parents namin. Paano niyo po mailalarawan ang tatay ninyo? Si tatang po, napaka-responsabling tatang, napakabait. Hardworking po talaga kasi sa lahat po ng magkakapatid, siya lang po yung nakatapos ng pag-aaral. Kasi nga, nag-working student siya. Nag-abroad siya, pero yearly siyang umuwi. Kahit sa tape lang, lagi siyang nangangaral sa amin. Kailan po ganun. siya nag-abroad? Bali, nagsimula ng 1980. So, mga anong grade po kayo noon? Ako noon, grade 5, Ako ganun, sa mga grade 6. 1. Oo. Ayun, di grade 4 ako. siguro, oo. Si nanay naman, paano naman niya kayo pinalaki? Kasi nanay kasi na yan talagang Double purpose. super talaga siya. Hindi lang mother talaga, maalaga. Tapos, nasusubaybayan na nga talaga kami. Superwoman yan Ang trabaho ni nanay, mayroon kaming tindahan na sari-sari. Tapos nag-aalaga kami ng mga iba't ibang hayop. Hindi pa napakahirap noon na lumalaki kayong magkakapatid, malayo ang tatay ninyo? Mahirap. Kaya lang, si tatay naman, palagi siyang sumusulat. At least once a week, mayroon kaming natatanggap na sulat, ganun. Tapos, voice tape. So, parang parang palagi din namin siyang kasama. Pagdating naman sa aspetong reliyon, sino si tatay o ano si tatay? Paninindigan niya talaga yung pagkakatoliko niya noon. Kasi paniwala niya kung ano daw yung kinagisnan niyang reliyon hanggang sa mamatay siya, yun na lang. Nakasabihan talaga ng Oo. matatanda yan. At saka gusto nga niya, pag sama-sama daw yung pamilya, yun nga yung the family that prays together stays forever. Yun ang pinaka-motto niya. Si nanay naman, Kasi si nanay kasi iboto, super. Kahit wala na naka-abroad na si tatay noon, every Sunday pa rin, sabay-sabay kaming pumupunta sa simbahan, ganun. Tapos,
ano pa, yung gumagamit siya ng panyo, Oo. inaano niya sa mga rebulto, tapos pinupunas niya sa amin. Tapos kung may sakit kami, dinadala kami sa simbahan, ganun. Tsaka naging member pa siya dati ng parang faith healer na sila yung taga-hilot, tapos nasa reno sila, ang laki ng Support. krus sa harap. Ano yung mga ginagawa niyo po na dinadaluhan yung mga aktibidad noon sa Catholicism? Bali ako, sa Children of Mary, bali komi yun, yung mga organisasyon kay Virgin Mary. Ganun yung parang nagdadamit kami ng puti, tapos tuwing Sunday, kami yung nagdadala ng bulaklak sa rebulto ni Virgin Mary, ganun. Tapos, siya, may tungkulin ka ba nun? Ako, normal na nagsisimba, ganyan. Every Sunday talagang Pero buo yung kaming pupunta sa simbahan, ganon. Tapos, pag naman naglalakbay kami, kung ano yung makita namin simbahan, nagsa-sign of the cross yung father ko. Tsaka every night talaga, yung nagro-rosaryo kami. Dumating ba sa point sa inyo na tumingin kayo ng ibang religion? Ako, So, si Ka kasi Aileen, nga, si kapatid na Aileen. kasi nga natira ako doon sa lola ko, bali compound nga sila, no? Yung mga manugang ng lola ko, bali tita ko, iba-iba yung relihiyon nila. Dahil ako yung bata doon, palagi nila akong sinasama. Halimbawa nga, yung isa kong tita, siya, Protestant. So, nakasama na rin ako doon. And then sa First Assembly of God yata, parang din siya ng Methodist. Yung cross lang yung nila sa altar. O, nasama na din ako doon. And then yung pinsan niya, mga born again Christian, pinadalo din ako doon. Kapatid na Gina, yung mga relihiyon po na napaanib ang kapatid na Aileen, kayo po ba ay naging miyembro din doon? Hindi po. Bale, kasi Catholic lang po talaga yung nakagins ng kung relihiyon. Pero hindi po nagkaroon ng point sa buhay ninyo. May ibang nag-anyaya sa inyo. May isang tita din ako na in-invite ako, alam ko protestante yun. Paano niyo nakilala ang Iglesia ni Cristo? Ito na tayo, ate. O, so, basahin natin si tita. Tita? Tita? Tao po. Tao po. Tita? Tita? Tao po. Hi, tita. Ay, kayo pala. Morning po. Pasok kayo, pasok kayo. Pasok kayo. Upo muna kayo. At Nasaan po magpahinga. si Lola? Naku, nasa kwarto at nagpapahinga. Tamang-tama. Tamang-tama. Bakit, tita? Ano pong meron? Huwebes ngayon, araw ng pagsamba. Isasama ko kayo sa aming pagsamba. Sa iglesia po ni Cristo? Oo naman. Mayroon pa bang iba? Alam nyo naman, Iglesia ni Cristo kami. Pagkapasok ko pa lang sa kapilya, naramdaman ko na yung pagkasolemn ng pagsamba at saka yung paghiwalay ng pag-upo ng lalaki at babae na hindi ko nakita sa ibang religion. At saka yung talagang disiplina sa loob, kalinisan, lahat-lahat. Parang perfect na. Naramdaman ko na ito talaga yung relihiyon na doon na ako maglalas. Nung unang pagdalo nyo ng pagsamba, nakapag-decide kayo na parang gusto nyo pumasok sa loob ng iglesia? Yun nga, una pa lang akong sinama ni tita ko. Sabi ko sa kanya pag uwi, "Oh, tita, ang ganda-ganda pala dyan." Sabi ko, napaka-solemn, napakaganda. Yung parang mayroon akong peace of mind. So ano ganun. po bang pagkakaiba nun dun sa mga naunang relihiyon na dinaluhan yung pagsamba? Pwedeng yung kapatid ko, pabibili, ongoing yung misa. Tapos kumakain siya. Eh, di ba, sa kapilya, wala namang ganon. Talagang sinasarado kung oras na, ganon. Sa, naman, yung Assembly of God naman, napakaliit ng space. Ganon. Tapos magkasama din yung lalaki at babae. Tapos, born again,
naiingayan ako sa, magtatanong pa ako sa katabi ko, ganon. Hindi, malayo talaga sa sa Iglesia ni Cristo. Si Ka Gina po. Nung sinasama na ako sa pagsamba, so nakikita ko kung gaano ka-discipline. Dapat nakapalda, wherein sa Catholic hindi, di ba? Tapos ang tahimik, and then nagbabasa sila ng Bible, yung tipong nagtatanong, and then babasahin sa Bible din, which is sa Catholic, hindi naman ganun din yung ginagawa. Tsaka paulit-ulit yung, yung pag nanalangin sila, di ba? Parang minemorize. Iyon, kumbaga kung ano yung nasa puso mo, yun ang parang naririnig mo sa panalangin. So, doon pa lang, parang nagka-interest na ako. Kasi nung panahon na yon, parang nalaman ng tatay ko na sumasama kami kay tita sa pagsamba, ganun. So, yung mga sulat niya, medyo mayroon ng sinasabi na, ganun. Nabalitaan ko, sumasama ka pala sa pagsamba ng iglesia ni Manalo. Sabi niya ganun. Ang pinagtataka ko naman nun sa tatay ko, ang dami nalaman naman niya na sumasama ako sa ibang religion. Bakit? Hindi siya nagre-react ng Oo, hindi siya ganon. nagre-react. Nung sumama ako kay tita sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo, bigla siyang nag-react. Kaya napaisip ako, sabi ko, bakit ganon? Hindi pa naman ako nagpapadoktrina. Ang sagot ko nga sa sulat niya, sabi ko, hindi, Tay, nag-aano pa lang ako, yung parang... Nag-observe. Oo, nag-observe pa lang ako, kagaya ng mga ginawa ko sa ibang religion. Pero hindi pa ako talaga umaanib. Tapos ang sagot niya, sabi niya, ay hindi, basta wag ka nang sumama. Kung ano yung nakigisnan natin, doon tayo... Sa Makatwid, pinagbawalan ka na niya. Tapos, hanggang sa si tita, nag-invite siya ng manggagawa. Aileen, Gina, andito na ako. Diyan si tita. Hey, tita. Hello po. Upo muna kayo sandali. Isinama ko na si Kasani dito para maipaliwanag niya sa inyo lahat ng mga katanungan niyo. Kasani, si Aileen po. Hello po. Magandang araw. Siya naman po si Gina, kapatid ni Aileen. Hello po. Magandang araw din. Upo po kayo habang inaayos ko yung sala. Ate, paano ba to? Nahiya naman ako. Eh, di ba tanong ka ng tanong kay tita? O yan, pwede mo na tanong lahat. Hindi kaya ate, ikaw kaya yung maraming tanong. Ano ba naman kayong dalawa? Bulungan kayo ng bulungan dyan. Ikaw kasi. Ano po ba ang pagkilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Ito po ang nakatala sa aklat ng Mateo 3:17. Ito po ang ating matutunghayan na nakasulat. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ano po ang pagkilala ng mga iglesia ni Cristo tungkol sa ating Panginoong Kristo, gaya po ng pagkilala ng ating Panginoon Diyos sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak. Meron po ba kayong nais na itanong? Kayo po. May nais lang po akong linawin. Eh, di ba po sabi niyo po, tao si Kristo? Opo. Eh, bakit po, nung namatay po siya, nabuhay po siya uli? Di ba po, pag yung tao namatay, hindi na po mabubuhay? Ang ating Panginoon Kristo po, tao. Siya po ay binuhay ng ating Panginoon Diyos. Nakasulat po sa Gawa 2:23 hanggang 24. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Kayo, sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan, ay inyong ipinako sa krus at pinatay, na siya'y binuhay na mag-uli ng Diyos, pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan ito. Yung pong kanyang pagkamatay, katunayan po na siya po'y tao, sapagkat ang tao po namamatay. Binuhay siya ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos po ay hindi kailanman namamatay.
Kayo po, Kagina. Totoo po bang may tatlong persona ang Panginoong Diyos? Wala po. Sapagkat ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, dito po sa Juan 17:1 at 3, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Heso Kristo. iisa lamang po ang ating Panginoon Diyos. Sino yon? Ang Ama na nasa langit. Kaya wala pong Diyos Ama, wala pong Diyos Anak, wala pong Diyos Espiritu Santo. Iisa lamang po ang ating Panginoon Diyos, yun lamang po ang Ama na nasa langit. Ipinagpatuloy pa rin namin na na sumamba. Lalo pa akong nagsumikap na dumalo sa mga pagsamba. Hindi naman kaya parang nahihiya kayo sa tita nyo kasi kasalukuyan doon kayo nakatira nun eh. So hindi kaya dahil parang, sige sama na lang kami tita kasi sa'yo kami parang nakatira ngayon. Ako hindi. Ako rin, hindi naman. Kasi ang ano ko, dun sa dating religion ko, hindi ko, marami akong tanong na parang taliwas, nag-a-analyze ako, sabi ko parang hindi akma. Kasi nga, parang gusto ko talagang mag-iglesia ni Cristo. Nung nalaman ni tatay na na dinodoktrinahan kami, doon na siya na nagsusulat na huwag kayong umanib ng Iglesia ni Cristo. Hindi, Iglesia ni Manalo sa sarili Iglesia niya. ni Manalo, sabi niya pa nga niya kina-quote niya pa nga Hindi ako pumapayag na kayo ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Dapat kung Katoliko ako, doon din kayo kabilang. Sana ay maliwanag sa inyo ang gusto kong mangyari. Ano yan ate? Galit si tatay. Kasi naman, kaya galit si tatay kasi hindi niya alam yung mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Eh ano nga yung gagawin natin? Basta, gagawa tayo ng paraan kung paano natin mapapatunayan kay tatay na tamang desisyon nating mag-Iglesia ni Cristo. Sabi niya kasi, dapat kung kung saan ka pinanganak, hanggang mamatay ka, doon ka na, sabi niya. Sabi niya nga sa amin, yung Katoliko, hindi mo pa naintindihan, tapos aalis ka na. Pupunta ka na sa ibang religion. Sinasabi ko naman, paano mo maintindihan? Liko nga, sabi ko gano'n. Doon na siya parang nag-umpisang makipag-debate sa amin. Pare, may plancha ka ba? Meron pa. Nandyan. Kunin ko, upo ka muna. Salamat. Ay, nako. Ewan ko sa mga anak ko. Ano na nangyayari sa kanila? Ano man naman yung sulat? Lahat na nakikita kong nakakatanggap ng sulat, masaya. Ikaw lang nakikita kong mukhang nagagalit pag nakakatanggap. Paano ako hindi magagalit, pare? Mahaba-haba na nga itong sulat. Puro aral ng Iglesia ni Cristo at doktrina nito. Akala ko ba debotong Katoliko kayo? Ba't nagkaganon? Ewan ko ba kung anong nangyayari sa mga anak ko? Simple lang yan. Akin na yung sulat. Basahin natin at sagutin. Sige nga, pare, para maayos na yan. Dali lang to. Tulungan mo na lang ako. Akong bahala. Pag natanggap ko na yung sulat, puro umpisa pa lang. Umpisa pa lang, may mga verse na, Kumusta na ganyan. yung anak kong Iglesia ni Manalo? Bagos hindi pa ako nababautismuhan. Tapos, wala kayong makukuha dyan. Tapos, sabi pa niya, pera lang yung kinukuha ni Manalo. Tignan mo, ang yaman-yaman niya. Sabi niya ganon. Bali, puro na yung sinasabi sa mga sulat niya. Tapos, laging
pagka mag-i-end na, nakalagay doon, the family that prays together, stays forever, ganon. Tapos sabi niya, umalis na kayo dyan, anak. Sabi niya ganon. Hindi ako uuwi ng Pilipinas hanggat sumasamba kayo sa iglesia, kaanib kayo sa iglesia ni Manalo. Sabi niya ganon. So, dun sa mga sulat niya talaga, as in, bawat praise niya, may kalakip na na verse. Talaga bang may alam si tatay sa Bible? Wala. Kasi yung kasama niya, born again Christian, sa kasama niya sa kwarto doon, siya pala yung tumutulong sa kanya. Ang gagawin natin? E di isa-isa natin sagutin yung mga nakalagay sa sulat nila. Ang nakasulat dito na tao ang pagkakilala nila kay Kristo. Paano ba natin sagutin ito? Tao? Di totoo yan. Yan ang dapat na isagot ko dito. Yung maling pagkakaintindi nila sa talata na yun. Ganun ba? Ang katawan tao lang siya. O ate. Oh, kamusta? Siya nga pala. May sulat si tatay, nilagay lang ni nanay dito sa kama. Gina, hawakan may sulat. Ka pala, ano to, nobela? Sana nga natin. Ate, paano nasulat lahat ni tatay to? Ewan ko. Naku, mukhang mahirapan tayo sa pagsagot kay tatay. Di bale, andyan naman si Kasani. Sigurado akong tutulungan niya tayo sa pagsagot niyan. Tinutulungan kami sa bawat sagot namin. May mga verse din na ang katulong namin yung yung manggagawa. Kaya siguro nakita niya, ang gagaling ng mga anak ko. Hindi niya alam Kasi actually alam namin kung ano yung At sagot. saka yung napag-aralan na natin. Oo, alam namin yung sagot. Kaya lang wala kami yung mga supporting na kung saang particular version sa Bible, hindi pa namin ganyan. memorize. So siguro na-amaze din siya. Ang galing ng mga anak ko. Minsan nga kung wala kami yung doktrina, pati yung mga awit doon sa kantina kinakainan namin nung high school kami, sila yung naghahanap ng mga ministro para ma-answer lang yung mga isasagot ko sa sulat. Decidido kami kasi dumating yung point na na galing siya ng Mataas ibang na kami, ganun. nung nagbakasyon siya ng 1 month siya dito. As in, pagdating niya, Mano po, tay? Welcome home po, tay. Kaganda ninyo ah. Napala po, tay. Kamusta pong biyahe? Eto, hirap ng biyahe, lalong-lalo na sa eroplano. Pero, bago ang lahat, pag-usapan natin muna ito. Bakit kayo mag-iiglesia ni Kristo, ha? Tay naman, magpahinga muna po kayo. Siya nga naman po, tay. Di ba kayo na rin po nagsabi, pagod po kayo? Hindi! Ngayon na natin pag-usapan ito. sa pagdodoktrina, natutunan namin na sabi niya, may uusig sa'yo. So, parang natutupad lang yung hula na may nanguusig So, sa amin na niready malapit. mo na. Oo, sabi niya, may manguusig sa'yo. Yung iba, mas malapit pa sa buhay mo, pwedeng pamilya. Pero, so, parang nung ang nag-uusig sa amin, sarili naming father. So, parang Nagaganap yung hula talaga. Para maalis kami ang attention sa iglesia. Sinasama kaming magsimba kasi gusto nun kapag dumarating siya, nagsisimba kami sa Catholic ng sabay-sabay. So, ang ginagawa namin para pagbigyan namin siya, sumasama kaming magsimba sa Catholic. Tapos, pagkatapos namin sumamba sa Catholic, magdadala kami ng damit namin. Paano kami, palihim kami nasasamba sa iglesia. Siguro sabi niya, hindi na mababawalan. Kaya tsaka nakikita naman kasi niya, bahay, eskwelahan lang kami. So, later on nakita niya, compare sa ibang bata, mas mas nakabuti naman yung pagpasok namin sa iglesia. Kaya, hinayaan na lang kami. Hanggang sa napagpatuloy namin, and then, nabautismohan po kami. Ayun. Tapos nung mga kapatid sa San Vicente, nagmi-mission na sila dito. So, itinuro sila dito sa amin na na may iglesia banda rito. So, pinuntahan kami. Tapos si tatay noon, tahimik lang siya.
nakikinig-kinig lang din. Pero parang wala sa sarili niya, ganyan. Hanggang halos araw-araw nandito yung mga kapatid na na nagmi-mission sila, nag-i-invite sila ng mga kapitbahay namin, mga kamag-anak, ganyan. So, biglang naging active na siya, yung nagtatanong-tanong na siya, ganyan. So, parang kami, parang nabuhayan, nabuhayan kami ng loob na, dati-rati, ang tahimik niya lang, ganyan, parang wala sa sarili lang, ganyan. So, parang nasasagot na yung panata namin. Tapos, bigla-bigla, nagtatanong na siya sa ministro. Tapos, nung sumasamba kami, Interesado na. naging interesado na po siya. Tapos, nung sumasamba kami, naisasama na namin siya. Tapos, siya na yung nagda-drive na, pupunta kami ng kapilya ng San Vicente. So, parang natuwa talaga kami kasi how many years? 11 years? Oo, 11 years na na pinagpapanata namin na sana matawag na siya sa iglesia, ganyan. Tapos nung nabautismuhan na nga, sabi niya, sana noon pa ako namulat na hindi ko na pinagalitan yung mga anak ko, hindi ko na inaway-away sila, ganon. Sana noon pa natawag na ako, sabi niya. Pero di bale, sabi niya, mayroon pa naman akong pagkakataon at nagpapasalamat ako sa Ama, nagsama-sama kami lahat sa totoong relihiyon. So sa inyong magkapatid naman, paano naman nakatulong ang Iglesia ni Cristo? Lalo pa nga Pinasukan kaming naging namin. masunurin, gano'n. Lalo kaming naging close, lalo ako naging maalaga sa kanya. Tapos gano'n din siya sa akin. Paano nakatulong ang pagiging Iglesia ni Cristo nyo para harapin yung lahat ng yon? Lahat ng pagsubok. Kajing. Ako kasi, Siya mas matindi yung kasi niya. yun nga, Mas matindi. Yung Bakit po? pagsubok niya at saka kung si yung... ate, ang pagsubok niya, yung nagkasakit din siya ng cancer. Ako naman, after 10 years noon, dumating naman yung pagsubok sa akin, nagkasakit din ako ng cancer. So, that time kasi, naka-abroad din ako. Tapos, yun, bigla-bigla na lang, na-diagnose ako, may breast cancer. So, nung una, medyo, natakot ako kasi dalawa lang kami magkapatid na babae. Tapos, pareho pa kami na naging kapalaran. Tapos yung malaking bagay yung pananampalataya ng tao. Nalaman nung na-diagnose ako ng cancer, umiyak si nanay, pinapauwi ako sa Pilipinas. So, sabi kasi mag-isa ka lang dyan. Hindi, kasama Mahirap ko naman ang magkasakit, Diyos. mahirap magkasakit, mag-isa ka lang. Oo, malayo sa Oo, pamilya. baka anong mangyari sa'yo, wala kami sa tabi mo. So dito ka na lang, pera lang yan, mahanap natin. Pero yung isip ko kasi, paano na lang yung future namin, ganun. Naku, naiyak na ako. So pag naaalala ko yung grabe, kasi hindi ko aakalain na malalampasan ko yung ganun na pagsubok na tignan mo naman ngayon hindi ako sumampalataya sa Diyos. Hindi magiging ganito yung yung buhay ko. At least kahit paano nakapag-ipon ako, nakapag-business ako, nabuo ulit yung kumbaga naging maayos ulit ang health ko, ganun. So, naging maayos lahat. Anak ako ng Diyos, hindi ako pababayaan. Sa tingin mo ba motto nakatulong sa yung pagiging Iglesia ni Cristo mo para maging matatag ka na din? Oo, super. Kasi lahat, parang tinitake ko as positive. Kasi base doon sa mga napag-aralan ko, lahat ng anak ng Diyos dadaan sa pagsubok. Para lang din yan na naginto, na habang dinadalisay, dinadaan sa apoy, lalong nagiging puro. Na talagang iba talaga kapag kasama mo yung Diyos, yung nasa tamang pananampalataya ka, ganon, yung kung anumang problema dumarating, parang andaling isolve, ganon, dahil kasama mo siya. Anong masasabi ninyo sa ating Panginoong Diyos? Super ako nagpapasalamat sa ating Ama dahil yung mga magulang ko at saka kami, tinawag niya, isa sa mga tinawag niya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nangangako ako ng lubos sa Kanya na gagawin ko ang lahat. Pagpapatuloy ko yung aking tungkulin hanggang sa matapos ko yung aking takbuhin. Kagaya din ni ate, ganyan, magiging lalo pa akong active sa aking tungkulin. Hindi ko iiwanan ang aking pag-iiglesia. Kapatid na Gina, kapatid na Eileen, maraming pong salamat sa pagbabahagi niyo po ng inyong kasaysayan sa amin. At sana'y marami pong tayong naituro sa ating mga nanonood at sana sila man po ay maraming natutunan sa atin. Muli po, maraming pong salamat. Salamat po. Salamat din po.
Sa kasalukuyan ay nagtuturo si kapatid na Eileen Roque sa Balas Elementary School sa Bacolor, Pampanga. Isa namang registered nutritionist dietitian si kapatid na Gina Roque. Kinikilala nilang napakalaking biyaya na sila ay natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naging mas malalim ang kanilang pagmamalasakit sa isa't isa nang sila ay maging magkapatid sa pananampalataya. Sumainyong muli ang isa na namang edisyon ng programang Landas ng Buhay, ang landas tungo sa kaligtasan.